Hello po sa lahat. Ako po si Daisy Martin at ito po yung kapatid ko, si Alma Season po. I-share po namin yung kwento naming magkapatid, and kung magustuhan nyo po yung kwento naming magkapatid, i-share nyo po yung link, at kung sino man po rin po yung makaka-relate po sa kwento namin, i-share din po yung link. Hello Ma'am Daisy, hello Ma'am Alma, welcome sa ating Be Empowered program. And kamusta naman po bawat isa sa inyo? Mabuti naman po, Pastor. And unang tanong, palagi kong tinatanong, gaano ka nakatagal na nag-a-abroad? 12 years po. 12 years, and how about you po? 11 years. 11 years. Sorry, 16. 16 po. 16 years Yeah. abroad. Saan bansa? Sa Dubai po. Dubai, how Yes. many years ka rin doon? 5 years po. 5 years, and then afterwards dito na? Apo. Ilang years ka na dito so far? 11. Aba, ewan ko. So, kung 5 years, mga 6 or 7 years, Yes, diba? Pastor. Yeah. And ikaw, Hong Kong lang rin? Hong Kong lang Hong Kong po. lang. So, within that many years, Hong Kong lang Opo. talaga. Ikaw po, bakit Dubai yung napili mo at first? Kasi that time po, bali tinulungan po ako nung auntie ng asawa ko. So, napadali po yung process ng papel ko, kaya doon po yung unang napunta. Nakailang amo ka rin doon? Bali, isa lang po kasi sa school po ako nagtrabaho. Hmm. Bali, helper po ako ng bus na taga-sundo ng mga estudyante. Pero bakit di ka na nagtuloy-tuloy doon? Ano naging reason? Bali, Kasi usually kung 5 years na, parang nasanay ka na rin sa culture, food, and everything. Bakit di ka na pinili ko tumuloy? na rin po kasing mag-for good that time kasi andito na po yung kapatid ko noon dito sa Hong Kong. So, sinabihan po niya ako na dito na lang po ako mag-apply kasi mas malaki po yung sahod. So, yun talaga. Parang bumalik Yes ka, and then afterward, next na talaga is Hong Kong. Yes po. Ikaw naman, Hong Kong talaga since the beginning. Yes po. Pero bakit? Sino nag-introduce sa iyo ng Hong Kong Yung naman? hipag ko po kasi, Pastor, is nagwo-work na dito. So, siya Mhm. po yung kumuha sa akin. Kaya Hong Kong Opo. talaga. So, bakit hindi ka nag-try sa iba? Kasi sahod rin. Hindi. Hindi po, kasi at that time po wala po kasi talaga akong balak mag-abroad. Kasi may work naman po kasi ako sa Philippines. Kaya lang po kasi na-stroke yung kapatid ko. So, kailangan po ng Sustenance. Opo, Okay, maintenance niya. Kaya, nung sinabihan po ako ng kapatid, ng hipag ko na pumunta ka na lang dito sa Hong Kong. No choice, Hong Kong po. Ilang amo ka na rin dito sa Hong Kong? Dalawa po. Dalawa. Sa unang amo, ilang years? 3 months po. 3 months na terminate ka. Nag-break contract po Ikaw ako. ang nag-break. Opo. Bakit hindi maayos? Hindi po maayos, sa kakulang po kasi ako sa pagkain. Mhm. Kaya, So, yun rin yung reason kaya nag-ano ka. And then, so itong second mong amo, matagal ka na dyan 12 sa years po. 12 years. Opo. Ikaw po, ilang amo na sa Hong Kong? 5 po. 5. Opo. So, marami ka rin. Marami po, Pastor. Kasi nung una po talagang ang hirap pong mag-adjust kasi, Pastor, sa pinanggalingan ko dati sa Dubai. Parang nahirapan ako yung trabaho dito. Kasi May comparison ka na eh. No? Parang Opo. dito, ganyan, doon, Opo. ganyan. Opo. So, sinong unang napunta sa inyo sa help center? Ako po. Ikaw, ilang years ka na rin sa help center? 4 po. 4. Paano ka napunta dito sa help center? Through evangelist po. Bakit? May pinagdadaanan ka na rin bang problem that time? Yes po. Kasi ang sinabi po kasi ako sa akin ng evangelist na baka kailangan mo ng baka may sakit ka, ganyan-ganyan, punta ka sa health center. And that time, may sakit ka? Meron po. Ano yung sakit? Na-diagnose po kasi ako na may cyst po kasi ako sa kidney before. Mhm. Kaya yun po yung sinabi ko na, sige po, tatry ko. So, how about yung nabalitaan mong may cyst ka? Anong pumasok sa isip mo that time? Hindi po ako natakot para sa sarili ko. Mhm. Natakot po ako para sa family ko. Bakit ikaw yung parang breadwinner Opo. talaga? Opo. Kasi So, bakit? About yung, ilan ba kayong magkapatid pala? 7. Ito po. 7. Opo. Pero lahat naman yon nagtatrabaho sa... Hindi po. Talagang halos kayong dalawa lang Opo. ganun. Opo. So talagang halos kayo lang yung bumubuhay sa Sa family. family Opo. po. So, ang pinaka-concern mo pa
is yung family mo. Yes Parang po. kung namatay ka, Mm. patay na talaga. Hindi ko alam kung bakit ganyan tayo mag-isip parang fast forward. Opo. So parang pag namatay ako, sinong magsusupport sa Yes po, kanila? yun po talaga yung naging concern ko. Pero pinaalam mo yun sa kanya. Opo. Ikaw yung pinaalam niya yun sa'yo, anong naging reaction mo that time? Parang nalungkot po ako that time kasi alam ko po yung hirap ng kapatid ko since noon pa. Kasi ng mga bata kami, alam ko kung paano siya mangarap para sa family namin. Pero wala kaming magagawa kasi yung mga kapatid namin parang hindi kasi sila marunong gumawa ng paraan, pastor, para tumulong din sa family. Parang Talagang sanay sa inaasa inyo na lang talaga. talaga sa kanya. Kaya alam ko yung hirap niya ever Mhm. since noon. At alam ko rin yung mga pangarap niya para sa amin. So, that was time, pastor, na kaya ko na rin magtrabaho, ganon. So, tumulong na rin po ako, pastor. Okay, so that time pumunta ka na rin sa help center Opo. natin. So, since nung umattend ka, kamusta naman yung feeling mo? Nung unang punta ko po dito, pastor, is nakaramdam po ako ng peace. Yun po yung una kong encounter dito nung pagpunta ko hanggang sa tinuloy-tuloy ko po. So, tinuloy-tuloy mo, pero yung kapatid mo nasa Hong Kong na rin that time, di ba? Opo. Kailan yung time na naisip mo, let me invite nga yung kapatid ko? Nung mga second time po na-attend ko dito, in-invite ko na po siya. Mhm. Kaya lang po, inabot po ng taon bago siya. Pero bakit? Ito yung maganda story. Bakit inabot ng taon? Kasi po nung unang invite niya po sa akin is August 2022. Mhm. Pumunta po ako para pagbigyan lang po siya. Mhm. Pero hindi po yun bukal sa loob ko. Pinagbigyan ko lang po yung kapatid Isang beses ko. lang talaga? Isang beses lang po yun. Tapos never again. Never again po. Pati message sa kanya, hindi ko masyadong message. Pero ito yung magandang pag-usapan kasi anong nasa isip mo? Kasi madalas ang naririnig nilang story is yung taong pumunta, hindi nagtuloy-tuloy. Gusto ko malaman yung story mong pumunta, hindi nagtuloy. Bakit? Anong naging reason? Kaya po ako pumunta ng pastor kasi nga para pagbigyan Mhm. po siya. Pero nung na po, mas pinili ko po kasi mag-stay sa mga kaibigan ko. Kasi alam ko po na doon ako masaya. Nag-enjoy po ako that So, time. Prangkahang tanong, naboring ka sa church? Yes po. Opo. No, To be yun honest naman po, talaga. really, yeah. Ano to? Naboring po ako. Naboring po ako nung first na-attend ko. Ano nasa isip mo? Ano ba naman to? Yung parang gano'n. So, parang sabi ko, ayoko dito. Yung parang gano'n. Kasi So, ang tingin ka na boring. tingin sa oras. Opo, Anong oras na? opo. Tapos, anong oras na. Tapos, Pero kailan umabot sa point na, let me return nga. Balik, parang, kasi hindi ka rin napagod na invite siya ulit, Hindi di ba? po. Opo. So, kailan umabot sa punto na, let me come nga, pero not para sa kanya anymore. Ano po yun? May event po noon ng Holy Oil na April 9, 2023 na po yun. Mhm. Tapos, sabi niya, attend ka, may bigayan ng oil. Umattend po ako. Pinili ko po yung 7 o'clock kasi alam ko maagang matatapos yun. Tapos, Nice. yes po. And then, umattend po ako. Sabi ko, nung pagkatapos po ng service, minessage ko na po siya. Sabi ko, ate, tapos na ako. Sabi niya, saan ka ngayon? Sinabi ko kung saan ako place. Ngayon yung place na pupuntahan ko, doon din po siya pick up ng souls kasi may mga invite siya. So, nagsabay po kami, pumunta sa place na yun, hindi habang naghihintay siya ng mga invite niya, doon niya po ako kinausap, as in, kinausap niya po talaga, doon ako na-touch talaga na na-realize ko na, totoo naman yung sinasabi ng kapatid ko, so bakit ako nagpapakapagod na wala naman akong napapala. Pero, So, sorry to cut you, pero, siyempre pag-attend mo, kamusta ba yung sakit mo that time nung nagtuloy-tuloy kang umattend? After 1 year po, yung last na ultrasound ko po, clear na po ako, So, pastor. gumaling ka that time? Yes po. So, parang kung 1 year yun, tapos 1 year na rin siya pumunta, sinishare mo na rin that time yung nangyari Opo. sa'yo. So, yun rin yung parang nakatouch sa'yo. Parang yes ganun. po. So, doon ka na rin nag-decide na magtuloy-tuloy. Yes po. And sa pagtuloy-tuloy ninyo sa help center, kamusta na yung family ninyo as of now? Ngayon po, yung family ko po, yung mga ibang kapatid na po namin is may mga work na po. Opo. I believe hindi ako makapagpigil ngayon. Di ba ganyan yung gusto natin mangyari? Na mapagtanto ng ating family members na they need to work something, hindi ko alam kung bakit ganito sa Philippines. Hindi ko alam kung napansin nyo rin na kapag may title kang breadwinner, parang ikaw na lang. Yes po. Yes po, yeah. Pero pwede ako maging breadwinner. Pero pwede tayong lahat maging breadwinner. Opo. Mas magaan. Yes. Pero usually yung ugali ng Pinoy, hindi. Nandiyan naman si ate. Mm. Diba? Papadala naman yung abroad yan eh. So, usually ganun.
And then may mga nanonood tayo na they are hoping na sana magtrabaho. Pero I believe nagtrabaho sila through your prayers. May na-realize sila. That's why they move something. Kasi ilang advice nyo na rin, ilang beses nyo na sinabi, magtrabaho naman kayo. Di ba? Ilang beses nyo na sinabi, hindi nangyayari. Pero through your prayers, nangyari yung Yes. unexpected. Pero sa pag-attend nyo po ba dito, ilang years ka pa lang dito? 4 po. At ikaw po, 2 years. 2 years. Lagi po ba kayo nagdadala ng picture ng family Yes niyo? po. And ngayon, nagkatrabaho na, and then ano pa nangyari? Yung mga kapatid ko din po kasi nagkaroon na rin sila ng unity. Kasi parang dati watak-watak. Ngayon po nagkaroon na po ng unity. How about yung ibang family members mo? Yung iba, nasa presence na rin ng Diyos? Yes po, nag-a-attend na po sila sa UCKG Tarlac po. So, tingnan ninyo ngayon, blessed na yung family, merong protection. Hindi ka na nababagot na. Hindi na po. I believe Pastor. within 2 years, Hindi na po. halos maghapon ka pa nga ata na Yes ngayon sa po. health center. So, nakikita natin na nakaka-inspire yung story ninyo kasi siya hindi sumuko sa'yo. Yes At po. I believe thankful ka doon Napaka-thankful po kasi talaga ngayon ako. nararanasan mo yung peace na ito. At Yes. gusto rin natin na iparanas yung peace na ito para sa nanonood. Kayo po na nanonood sa amin at gusto nyo rin po ng peace. Sa Empowering Family na event natin, gusto namin na yung natanggap nila, matanggap nyo rin. Yun lang yung nais namin na, wala kayong babayaran. Ang gusto lang namin, maging mapayapa yung kalooban ninyo, ipagkatiwala sa Diyos yung pamilya ninyo, kasi at the end of the day, Diyos lang naman makakatulong sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-share nyo ng inspirational story. I believe, share ng mga taong ito kasi hindi pa perpekto yung buhay, Yes. pero malaki na yung pinagbago. Diba? So, sa susunod pong episode natin, gusto rin po namin na sabihin sa inyo na meron pang solusyon. Meron pang solusyon. Papanoorin nyo po yung next episode namin na makikita nyo po na merong solusyon sa lahat ng problema. Pagpalain po kayo ng Diyos, magkita-kita po tayo. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKG Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.